Eto mga sangkay, gagawa ko ng ubi filling. Bali share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share ng ating video at pakifollow na rin po ng aking page. So bali dapat yung aking gagawin is ubi halaya. Wala akong nakitang ubi mga sangkay, kaya kamote halaya yung gagawin ko ngayon. So bali 1.5 kilo yung ating kamote, palalambutin muna natin. So bali binilatan ko yan mga sangkay habang pinapalambot natin yung ating kamote. So bali yung ating kamote mga sangkay is dilaw. Alam ko merong kamote na medyo violet yung kulay kapag naluluto na, di ba? So bali walang problema yan, lalagyan na lang natin ng flavor na ube. So yun, kapag naluto na yung ating kamote, palamigin muna natin bago natin gawin yung gagawin ito na sa video. Bali kinadkad lang natin mga sangkay para mapino yung ating kamote. Pero kung meron kayong ibang pamamaraan para mapino yung ating kamote, ay pwede naman po mga sangkay. Basta ang mahalaga is mapino lamang natin yung ating kamote bago natin timplahan. Ayan, pagkatapos natin mapino is kailangan natin ng kawali at maglagay tayo ng asukal, margarine at evap milk. So yan, ganyan nakasimple ang ating recipe mga sangkay. Maglagay nga pala tayo ng konting asin. So bali hindi ko na napakita sa video na naglagay ako ng konting asin, kung balance lamang ng ating tamis. So bali dito sa punto na to is tinutuno ko muna yung ating asukal. Napakadaling gawin lang nito mga sangkay, simpleng ingredients lang yung ating mga kailangan. At sunod ay maglalagay ako ng ating ubi flavor at food color na violet. Dahil nga yung ating ginamit is kamote na dilaw, kaya kailangan natin maglagay ng food color para mas ubi na ubi yung kulay nitong ating ginagawang kamote halaya. So bali kapag kayo nakagawa nitong ating kamote halaya ay marami na po kayong pwedeng magawang tinapay na gamit yung palaman nitong ating ube. Pero syempre mga sangkay, wag nyo kakalimutan mag-costing kung magkano nagamit nyo dito para makagawa kayo ng palaman na kamote halaya. Ito na nga mga sangkay, natuno na natin maayos yung ating asukal at ilalagay na natin ngayon yung ating kamote na pinino. So bali haluin lamang natin na maayos dahil alam naman natin kapag kahit na pinino mo na yan itong ating kamote is nagdidikit-dikit po yan kapag matagal nang naka-standby na nagkapatong-patong. So bali kapag ilagay na natin sa kawali ay haluin lang natin ng maayos. So yun, kung sakaling kayo ay gagawa nitong ating recipe, kung sakaling meron kayong makikitang ube, mas maganda po mga sangkay na ube ang bilhin nyo. Same proseso lang naman po mga sangkay. Ang kagandahan lang kasi sa ube, wala kayong makikita kagaya niyan sa kamote na may nakikita kayo kahit nabalot na siya ng ng pampalasa natin, yung asukal, mga food color, may nakikita kayo mga puti-puti pa, di ba? Hindi katulad na yung ube talaga yung mabibili mo is talagang kulay ube talaga lahat ng makikita mo, wala kang makikita na ganyan na puti-puti. Pero kung pa mga sangkay is masarap pa rin naman po itong ating palaman kahit nakamote yung ating ginamit. Masarap to mga sangkay, palaman sa ating ube pandesal, ube ensaymada, at ubi buche. Yan po pangkaraniwan pinaggagamitan ko nitong aking ginagawang ube, yung ganyang tinapay. At luto ng mga sangkay yung ating kamote halaya. So bali ililipat ko na ng lalagyan mga sangkay para mapalamig ko nitong aking palaman. So bali kapag malamig na itong ating palaman mga sangkay, ilalagay ko lamang ito sa ating ref para hindi kaagad masira itong ating palaman. At para sa iba pang recipe about baking, pasyalan nyo lamang po yung aking page. Sa playlist mga sangkay, sa full video, nandyan po yung ating mga kumpletong recipe ng ating mga tinapay. At kung gusto mo naman, pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marchel TV din po, dahil marami ng recipe na naka-upload doon about baking. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na inyong papanood. Hanggang dito na lamang yung aking video. Huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakipollow na rin po ng aking page. Thank you for watching!